ito po yung Jeremiah 29 verse 11. Alam ko na memorize ko ito. Amen. Pero ano nga po ba yung nakapaloob dito po sa verse na ito na Jeremiah 29 verse 11? Kasi sabi ni Lord, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and future. Pero, mapapasaanin kaya ito, ang verse na ito na pangako ng Panginoon. Okay? Kung tayo po ay nasa difficult situation. Kung tayo po ay nasa mahirap na sitwasyon. Alam niyo, ang pinakamahirap sa buhay na ito, mga kapatid, yung nagtatrabaho ka, tapos hindi ka nagpapatawad sa kapwa mo. Ang pinakamahirap sa isang Kristiyano na mahirap niyang kunin yung promise ni Lord, it because forgiveness. Ito yung hadlang. Kaya hindi natin nakukuha yung promise ni Lord sa buhay po natin, sa buhay ng isang Kristiyano. At ito po yung mahirap, mga kapatid, sa buhay ng Panginoon. Christian facing a difficult situation can take comfort, okay, sa verse na ito. Knowing that ito po yung promise ni Lord. Ito po yung promise ni Lord na hindi naman madalian na papasa atin ang verse na ito o may apply sa buhay natin ito. Mga kapatid, so, kung tayo po ay nasa sitwasyon, mga kapatid, na hindi ka nagpapatawad sa kapwa mo, mahirap mo kamtan ang pangako ito ng Panginoon. Alam niyo, mas mahirap pa yung ganito siya. Sa buhay ng tao na hindi nagpapatawad, ang pinakamahirap, mga kapatid, is trabaho, sahod, bayad utang. Trabaho, sahod, bayad utang. Yun ang pinakamahirap sa buhay ng isang Kristiyano. Bakit? Tumanda na ang mga magulang natin, ganun pa rin yung sitwasyon. Hindi na iba. Sweldo, trabaho, sahod, bayad utang. Hanggang tumanda na, namana natin yung utang sa magulang. Amen. Namana natin yung utang sa magulang. At yun yung pinamahirap sa buhay ng isang Kristiyano. Kristiyano ka man, Kristiyano tayo, no? Pero, merong binigay ng Panginoon. Binigyan niya tayo ng Panginoon. Kasabi-sabi nga niya dito, prosper. Amen? Ito yung plano ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano is to prosper us. Hindi yung naghihirap. Hindi yung nagtatrabaho ka, wala man lang bayad lahat sa utang. Hindi ko sinasabing bawal ang umutang. Okay, wala ko akong sinasabi doon. Ang tinutukoy ko dito sa promise ni Lord is to prosper us. Amen. Wala po akong, baka sabihin ninyo, iba na naman yung pangunawa ninyo. Sabi ko dito, para makamtan natin yung prosper. Kasi mahirap natin makamtan yung promise ni Lord sa buhay natin kung hindi natin ibahin yung sitwasyon. Amen. Kasi nga sabi ni Lord, He is the one who gives us the ability to produce wealth. It means hindi masama ang yumaman. Kasi ito yung sabi ni Lord to prosper us. Bakit? Gusto ng Panginoon to prosper us para ito po yung sabi ni Lord na para makamtan natin yung sinasabi niya na magawa natin na sabi po niya dito, basahin ko lang mga kapatid para hindi natin ma-misunderstanding. Kaya sabi niya dito, kaya huwag natin but the Lord, sabi niya, your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. He swore to your ancestor. Ibig sabihin, pangako niya ito sa mga ancestor natin na maging mayaman, ma-prosper tayo, hindi naghihirap, para ma-fulfill
yung kalooban niya sa buhay po natin. Ano yung mapulpil natin? Makapagbigay tayo. Kasi pag naghihirap ka, paano mo fulfill yung kalooban ni Lord? Hindi, di ba? Naghihirap ka nga eh. So, ang yumaman, ibig sabihin, hindi ito kasalanan. Pero, ang kayamanan, ito ay kasalanan pag yun ang nag-try sa'yo. Amen. Amen? Nakuha niyo mga kapatid? Amen. Ang Panginoon na ang nagsasabi sa atin na siya yung nagbigay sa atin ng ability para tayo ay yumaman. Amen. Amen. At, okay, para mapulpil po yung kalooban niya sa buhay ng bawat Kristiyano. Ano yung kalooban niya? Makapagbigay. Pero, hindi natin makakamtan ito kung tayo po ay hindi nakapagpatawad. Kasi, hadlang yung ating ano eh. Ang isang bagay na hindi ka nagpagpatawad sa kapwa mo, ito yung hadlang. Umahadlang Amen. sa prosper ng isang Kristiyano. Ano po? Kailangan natin, masundan po natin yung kalooban ni Lord. Alalahanin natin na ito yung promise ng Panginoon sa atin, sa kahit anong sitwasyon na meron ka. Ano man yung sitwasyon na kinaharap mo, ito yung sabi ni Lord to prosper us at hindi naghihirap. Amen. Hindi natin kasalanan na tayo ay ipinanganak na mahirap. At hindi rin natin kayang pumili ng magulang na maging mayaman. Amen. Amen po. Amen. Pero, pwede nating i-turn yung course na yon. Pwede nating i-turn yung course na yon. Kasi nga, sabi nila nga sabi nila sa anak ko, hindi yan makapag-teacher. Diba? Sinasabi nila, hindi yan makapag-teacher, bla bla bla. Pero, yung sakit na nararamdaman ng aking anak na yun, sinasabi naririnig niya sa mga palibot niya doon. Yun yung ginamit niya. So, meron kang ability to turn kung ano yung mga sinasabi ng tao. Kung yung kahirapan na yan, meron kang ability to turn into prosper. Amen. At huwag ka lang doon, manangan doon. Meron kang binigyan ng Lord ng kaisipan, binigyan ng Lord ng kalakasan, binigyan ng Lord ng kapaa at kamay para, amen, mag-prosper. Amen po. Amen. At huwag natin hayaan na tayo ganun na lamang. Huwag natin hayaan na ganun na lamang po tayo. Gamitin po natin yung opportunity na binigay ni Lord. At kung ilang taon ka na at naghihirap ka pa, kasalanan mo na yan. Amen. Amen. Hindi mo yan isisi sa Diyos at huwag mo rin isisi sa kapwa mo. Amen. Sapagkat ito yung turo ko sa aking mga anak, hindi po hadlang sa isang tao na kapag-aral ka man, may titulo ka man, o wala. Hindi po yun. Ako nga, hindi ko tinignan, hindi ako nakatapos. Nakatuna ko sa goal. Kahit anong sabi ng aking papalibot, nakatuna ko sa goal. Kahit hindi nadalaw, nakatuna ko sa goal. Sapagkat kasama ko ang Diyos. Amen. Sa Kanya ang may hawak ng blessing. Hindi sa kapwa. So, hindi ako nakapokus. Kahit nasasaktan, nakapokus ako sa goal ko sa Lord. Amen. Sapagkat siya may hawak. Ayun ang sinasabi ko sa aking anak, hayaan mo lang yan. Go lang, magtrabaho ka. Magtrabaho ka na may katapangan, pero huwag kayong dakdak ng dakdak. Katapangan ng kalooban. Katatagan ng kalooban. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi yung dakdak ng dakdak.